Tiniyak ng Department of Education ang pagpapabilis sa pagpapatayo at pagsasaayos ng pampublikong silid-aralan sa bansa. Ayon naman kay DepEd Secretary Sonny Angara, may validated list ng school sites at shortages. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Whole of government approach. Ito ang iginit ni Senador Bam Aquino para sa agarang pagsisimula ng mga inisyatibo sa pagpapatayo at renobasyon ng mga silid-aralan sa buong bansa. Sabayang pagkilos ang kinakailangan mula sa national government, pamahalaang lokal at pribadong sektor. Practically lahat na nasa CAP Bill, nasa 2026 GAA na po siya bilang mga special provision. So even right now, kahit di pa po pasado yung CAP Bill, yung provision na pwede rin pong bumili ng build right ang mga LGU, nalagay rin po yan sa special provision. Sa idinaos ng Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building in Cities and Municipalities, kinilala nito ang malaking kakulangan sa classrooms na nasa halos 166,000 noong 2025 at maaaring lumobo pa sa 230,000 pagsapit ng 2028 kung hindi bibilisan ang pagtatayo. Iginit din na ang paglaan ng 66 billion pesos na budget ay para sa pagpapatayo ng humigit kumulang na 25 hanggang 30,000 classrooms na isa sa pinakamalaking pondo para sa classroom construction sa kasaysayan. Ayon naman sa Department of Education, binigyang diin ni Secretary Sonny Angara na may validated list na ng mga school sites at shortages na maaari ng simulan ng mga LGU kasabay ng pagpapaigting ng mga standards sa disenyo at kalidad ng mga paaralan tulad ng sukat at tibay nito sa anumang kalamidad. Paliwanag ni Angara, mayroong nang itinakdang deadline para sa unang batch ng mga Memorandum of Agreement ng national at local government partnerships. Remember po, may Feb 4 deadline. Pero yung Feb 4 deadline is only to make it to the first batch of signatories sa MOA. Yun ang usapan po namin nila Senbam at saka nila President Francis. Pero kagandahan mo nito, we will work with you in selecting. Kasama rin sa mga kinokonsidera ang paggamit ng PPP para sa mas malaking silid-aralan, lalo na sa mga lugar na kapos sa lupa na nangangailangan ng 4 to 6 story buildings. Para naman sa mga lugar na nasalanta ng bagyo o lindol, mayroon na ring mas mabilis na solusyon gaya ng collapsible classrooms na maaaring itayo sa loob ng ilang araw. Dagdag pa ng DepEd, importante ang tuloy-tuloy na daloy ng pondo kahit sa mga susunod na mga taon para mahabol ang kakulangan sa mga silid-aralan at maibsan ang problema sa mga nagsisiksikang mga estudyante. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.